nililimutan. Ngunit sa puso ko'y naroon ka pa rin. Ang pag-ibig mo'y tapat, kahit ako'y di pansin. Lagi mo kong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y ibalik ngayon. Magpupulit magsamba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimutan. Sa bawat umaga, ako'y nalilito. Mga alalahanin ang inuuna ko. Ngunit ikaw, oh Diyos. Hey, God's morning mga kapatid. It's Thursday, October 30, 2025. At ngayon po ay muli ay tayo dadako sa ating God's morning. At ngayon po ay hindi muli natin makakasama ang aking partner dahil masama po ulit ang kanyang pakiramdam. At ganun pa man, tayo po ay dadako na sa ating daily devotion. No? Tayo po ipupunta sa Romans 5 verse 1. At ito po ay pamagatan nating United in Christ. How faith bridges us to God's peace. At sa araw pong ito, ang sabi nga po doon ay ng talata mula po sa Amplified Version. Therefore, since we have been justified, it means that is acquitted of sin, declared blameless before God, by faith, let us grasp the fact that we have peace with God and the joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. No? Ito po ay very popular at sabi nga ay very powerful. At ang Book of Romans ay sabi nga ito po ay parang isang malalim na liham o letter mula kay Apostol Pablo. At ang kanya pong pinatutungkulan dito ay ang mga Kristiyano sa Roma by the time. Hindi niya sila personally kilala, pero gusto niyang ipaliwanag na ng malinaw ang core ng Christian faith. No? Ano nga ba talaga yung Christian faith? Kaya po nasabi niya ito. No? Sabi nga niya doon, di ba? Therefore, since we have been justified, it's past tense, ano? Na-justified na po, sabi nga niya doon. It means we are acquitted of sin, declared blameless, no? Wala ka ng kasalanan before God, no? By faith, sabi nga natin, i-grasp natin, ano? Panghawakan natin ang bagay na yon, no? At sabi nga, ang main point nito, ang ng Romans ay tungkol sa justification, kung paano tayo nagiging tama sa paningin ng Diyos. Sabi nga, hindi sa pamamagitan ng good works natin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. May pananampalataya ka na ba sa ating Panginoong Hesus? And that is, if you have that, sabi nga, we are justified, no? Sabi niya, indeed, no? Kaya nga, ang Romans 5:1 ay parang isang powerful conclusion, no? Na pagkatapos explain ni Apostol Pablo ang justification by faith sa mga naunang chapters, no? Sa chapter 4, 2, 3, and chapter 1, ano? Sabi nga ay sabi niya doon, no? Parang sabi niya, kung babalikan natin, kaya dahil walang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin, hindi na tayo guilty, declared blameless sa ating Panginoon Diyos. Dapat nating maunawaan na meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon Diyos at kagalakan na muling nakipag-ayos
sa ating Panginoon Diyos dahil sa Panginoong Hesus. Yan po ang importance ng ating Panginoong Hesus. At let's break down. Ano sabi nga, ano ba itong justified in faith, no? Ito yung sabi nga, pinaniniwala ang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang hustisya ng Diyos ay hindi natin nakakamit sa ating, sabi nga, gawa o pagsisikap. Ano ho? Sabi nga po doon, faith alone ang daan. Dahil sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagbayad sa ating kasalanan. Kapag nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin po nito, pinapalitan niya ang kasalanan natin ng kanyang perfection. Sabi nga po, diba sa 2 Corinthians 5:21, sabi po doon ay ito po. Sabi niya po doon sa 2 Corinthians 5:21. Sabi po niya doon, He made Christ, no, who knew no sin, to judicially be seen on behalf, so that in Him we would become the righteousness of God. That is, we would be made acceptable through Him. No, sa amplified sa MBB version, sabi niya doon, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At yan po yung sinasabi natin doon na dahil dito sa perfection ng ating Panginoong Diyos, hindi na tayo tinuturing na makasalanan. Kaya nga sabi doon, tinawag tayong born again. Tayo ay may bagong identity na blameless sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa sumunod na talata, sabi doon, let us be peace with God. O meron na tayong kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Ang kapayapaan po dito na sinasabi, ano po, ay, sabi nga po ay yung reconciliation. Sabi nga, hindi na tayo kalaban ng ating Panginoon Diyos. Po ba sabi doon sa Romans 8 verse 1, no, ang sabi po doon, ay, therefore, there is now no condemnation. Ibig sabihin, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. No? At halos katulad din po ito no sinasabi nung John 3:18, di po ba? At sabi nga noong una, dahil sa kasalanan, sabi nga, separated tayo sa ating Panginoon Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, na-restore ang relationship natin sa Diyos. Hindi na tayo takot sa kanyang galit, no, o judgment. Sabi nga, ang peace na ito ay assurance na anak niya tayo. Sabi nga po niya doon sa John 1 verse 12. No, ipabasahan po natin yon. John 1 verse 12. Sabi niya doon, but to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, no? Ibig sabihin po noon, the authority, the privilege to become children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on His name. No? Yan din po yung sinasabi doon sa Isaiah 56 verse 5, na kung tayo ay maniniwala, mananampalatayan sa Panginoon, nasa atin na po ang kapayapaan ng Diyos. Ayan po ang assurance na ating Panginoon Diyos na ibinigay sa atin. At sabi nga doon sa sunod, dahil sa Panginoong Hesus, because of Him. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang tulay, sabi nga, wala nang ibang paraan makakalapit sa ating Panginoon Diyos. At sinabi nga rin po yan sa John 14 verse 6. Sabi po niya doon, Jesus said to him, I am the only way to God, and the real truth and the real life. No one comes to the Father but through me. No. At sabi nga po, ang kanyang dugo ang siyang naglinis sa atin at ang kanyang buhay
nasabi nga po, ang nagbigay sa atin ng bagong identity. Meron na po tayong bagong identity. Malimit tayo po ay bumabalik doon sa mga bagay na nagawa nating kasalanan. Yes, minsan nakakagawa tayo ng kasalanan and immediately we repent. Kaya nga po, dahil po yan sa pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga po yung relationship natin sa ating Panginoon ay that is daily. No? Ibig sabihin, in every time, every moment in our life. Hindi po ito tungkol sa religion o rituals. Sabi nga po, relationship ito sa Diyos. Relationship natin sa ating personal na buhay. Kaya nga mga kapatid, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng assurance. Assurance that we are justified by faith. Kaya nga mga kapatid, sa bahaging ito, no, ay meron po tayong assurance of salvation. Kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, 100% secure ka na sa Kanya. Sabi nga po sa atin, di ba, ng John 10, verse 28 hanggang 29. Sabi niya dito, and I give them eternal life. Sabi doon na, and they will never ever by any means perish, and no one will ever snatch them out of my hand. So verse 29, sinabi niya doon, my Father who has given them to me is greater and mightier than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Yun ang humahawak sa atin, ang Diyos Ama. Kaya hindi ka na guilty. You just need to believe in Christ, obey Him, and follow Him. Kahit na mag-stumble ka, hindi na ibabato ng ating Panginoon Diyos ang nakaraan mo. Stand firm sa truth na blameless. Sabi nga, blameless ka na sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? I remember your sin no more. Kaya instead na magmukmot tayo, sisihin natin ang sarili natin, alalahanin ang mga kasalanan, mga nagawa nating kakulangan. Move on. Gawin na natin ang mga pinagawa ng Panginoon Diyos. Live in peace, not fear. Dahil reconciled na tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag nang mabuhay sa takot o condemnation. Kapag nagkakasala, magsisi agad at alalahanin, ang grace is greater. Diba? Sabi sa 1 John 1:9. Sige, puntahan po natin yan. Sabi niya doon, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Siya po ang mag-aayos sa atin. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Kaya kung nagkakasala tayo, lapit tayo sa Kanya. Balik tayo sa Kanya. Grace is greater than our mistake, sabi nga, than our lapses, mga pagkukulang natin, even our sins. Kailangan po natin bumalik sa Kanya. Kailangan natin i-confess sa Kanya. At doon tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan ng ating Panginoon Diyos. At ang kapayapaan ito ang magiging shield natin sa anumang anxiety or guilt. Kaya nga diba sabi ng Philippians 4 verse 7, ang sabi ng Philippians 4:7 sa atin, no? Sabi po, and the peace of God, sabi nga, that peace which reassures the heart, that peace which is transcends all understanding,
That peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Kaya nga po, yung kapayapaan na yan na ibinigay sa atin upang tayo ay patuloy na makalapit sa ating Panginoon Diyos, upang tayo ay patuloy na baguhin ang ating Panginoon Diyos. Yan ang rason at yan ang grasya ng Diyos upang makalapit tayo sa Kanya. And through that, we can share the gospel of reconciliation. Dahil naranasan na natin ang kapayapaan ni God. At kung naranasan natin yan, dapat din nating ipaabot ito sa iba. Diba, sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5:18-20, sabi na dito, but all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ. It means making us acceptable to Him, and gave us the ministry of reconciliation. Sabi nga, so that by our example, we might bring others to Him. Kaya nga po yung mga kaibigan natin, mga nakakahalubilo nating sinuman tao, yan po ang purpose nun. Purpose ng Panginoon Diyos. Dahil nakaranas tayo ng kapayapaan ng Diyos, ng kaligtasan ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. We need to share this also. Tuloy natin. Sabi ito sa verse 19, that is that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation, that is restoration to favor with God. Marami pong tao naghahanap ng peace sa mundo. Pero true peace o ang tunay na kapayapaan ay kay Jesus lamang. Kaya nga, si Jesus ang solusyon sa brokenness ng ninuman. At kung tayo ay nando sa stage na yon, manampalataya tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Mga kapatid, diyan po ako magtatapos. At ang Romans 5:1 ay hindi lang isang isolated verse. Ito po ay culmination ng mga naunang chapters ng Romans na nagpapakita kung paano tayo nagiging tama sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil justified na tayo, meron na tayong peace with God, isang relasyon na na-restore at puno ng pag-asa. Ang faith sa ating Panginoong Hesus ay hindi lang tungkol sa ticket to heaven. Ito po'y bagong buhay na puno ng kapayapaan, purpose, at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, sa akin pong tatapusin ko po ito. At gagamitin ko ang spoken poetry para sa pagtatapos ng mensaheng ito. At pinamagatan ko po itong kapayapaan, hindi bayad. Ang sabi po dito, ang bigat ng utang, mga kasalanang nakapile sa dibdib, parang bato sa hininga. Isang kahiyang hindi maboid. Guilty ang verdict ng langit. Walang plea bargain, walang takas. Hanggang sa sumigaw ang krus, charge it to me. Faith, hindi medalya ng mga perfect, kundi kamay na umaabot sa walang-wala. Sa receipt ng Kalbaryo, nakasulat, paid in full. Hindi ka debtor, kundi anak. Blameless ang pangalan ko sa files ng langit. Ang peace, hindi absence ng gulo, kundi presence ng Panginoon Diyos sa gitna ng chaos. Dati, galit ang langit sa aking rebellion. Ngayon, yakap niya init sa lamig ng mundo. Reconcile. Hindi na tayo magkaaway. Ama at anak, tagpi-tagbing puso sa iisang dugo. Saan ka man ngayon,
nakatay sa guilt, nagtatago sa shame, o nilalamon ng not enough. Tumindig ka't sabihin, I'm declared righteous. Hindi dahil sa sarili, kundi dahil kay Jesus. Ang kapayapaan, hindi ko kayang bilhin. Kaya tayo umaapaw, hindi sa takot, kundi sa ligaya ng isang tinubos. Ang kapayapaan niya ay armor sa digmaan ng buhay. Tumungtong ka sa Kalbaryo, doon sa dulo ng krus. Nakaukit ang iyong bagong ngalan. Peacemaker, child, free. Purihin natin Panginoon Diyos. At dyan po tayo magtatapos. At dahil sa ating partner ngayon ay medyo masama po talaga ang pakiramdam. Hindi po kayang bumangon. Ay hindi po tayo masasamahan ngayon. Pero kasama po natin siya online. Nanonood din po siya. Nga lang nasa bed lang po talaga siya. Dahil hindi po talaga kinaya ng kanyang power. Yun pa man, ay inaangkin na natin yung kagalingan sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At tayo naman ngayon po ay dadako sa ating mga comment section, mga kapatid natin. At sabi nga ay mamaya meron din po ulit tayong Bible study at patutungkulan na natin yung 7 selyo. Ano nga ba yung 7 selyo sa Revelation 6? Yan yung 7 selyo na napag-usapan natin doon kagabi, na hindi nabuksan. Pero ngayon, mamayang gabi, invite po namin ulit kayo. At 8 p.m., ay mabubuksan na yung 7 selyo. Ano nga ba yung 7 selyong yan? At bakit? Napakahalaga. Sabi nga, it's a mind-blowing to us. Dahil ito po ay ang mangyayari. Sabi nga ay, it's an eschatology to the end times na nalalapit na. At yun, without further ado, ating i-greet na ang ating mga kapatid, online. So, at ito ay sila. Yan, pinangunahan po tayo ng Donoso family. Yan, kasama po natin si Ate Nela. Yan, good morning po. Siya po ngayon ang nasa unahan ng ating comment section. Yan, sinundan po ni Nanay Gori. Yan, dyan sa Bulaking Chaong. Kasama po natin. At sinundan din po ng Arosena family. Yan, mula naman po kay Nay Edna. At syempre kasama rin natin si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. Yan, sharer po natin yan. Yan, at sinundan din ng ating cousin mula po sa Cotabato City. Kasama po natin si Ate Judith Brigulichua. Sa mapagpalang umaga sa inyo dyan. Yan, good morning. Yan. At yan, kasama rin po natin si Sister Maria Bonalos, yan sa Dubai. Yan. Kasama rin natin sa Bible study yan kagabi. Yan, good morning. God's evening dyan, sa Dubai. Yan. Kasama rin natin siyempre si Pastora Fe, Andal Arteliaga, sa pagbati sa buong Andal Arteliaga family. Yan, kasama natin si Pastora Fe. Yan, at kasama rin po natin mula naman sa Pampanga si Ate Cindy Mercado. Yan, ating kapatid yan. Sharer din po natin yan. Yan, good morning. At mula naman sa Community General Hospital. Yan, kasama natin ang mag-asama. Si Kuya Chris at Ate Marta. Palakas, Kuya. Yan, at yan din sa anak ni Kuya Louie, Kuya Louie Artiliaga na aksidente yata dyan sa San Mateo. Yan, at sabi nga ay ano pa? Yan, okay. Ito from to sa Washington, kasama rin natin Shuttle Washington, si Nars Abby Dao. Yan, regards to Dao family. Yan, Sister Abby, kasama rin po natin. At syempre ngayon, ang pagbabalik ng aking mami. Yan, aking nanay. Corazon Getgano Mercado. Yan. Kasama rin natin sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At ang aking kapatid na si Caroline Mercado. Yan. Sabi nga nila, God's morning everyone. Okay.
At sino pa? Maria Pe. Ito, nakita ko. Yan, sama rin natin ang Biray Perez family sa pamumuno ni Sister Grace. Yan, siyempre, at ni Brother Mike, yan, nila Ellie. Yan, kasama rin natin si Carl, si Miko, at siyempre si Dion Butchay and every at marami pang iba, no? Kasama rin siyempre diyan si Sister Dayan, yan, kasama rin yan. Mabiyahe na po ulit na ako. Na-traffic yan kagabi. Sobra, hindi nakaabot sa Bible study pero grabe ang traffic kagabi. Tapos ngayon, babiyahe na ulit. God bless kapatid. Ingat sa pagmamaneho. Yan, kagalingan ni Aaron Artillaga. Yan, sa aksidente. Yan, yun pala. Yan, syempre binabati ko rin ang aking asawa na ngayon po ay talagang sumama ang pakiramdam. Yan, kagalingan sa iyo. Yan. Request for Dion, Biray po, fast recovery, amen. Yan, kay Dion, yan, na-aksidente rin, ano? Yan, pag-iingat kay Jericho, yan, saan man pumunta, yan. Okay, at sa ating lahat, syempre, no? Mag-iingat to God. Okay. Yan. At kasama rin natin ang aming pamangkin na si Kiana Lagadya. Yan. Si Doy, no? Yan, God's morning. At sino pa? Ayun, sabi ni Nar, get well soon, Sister Rennie. Yan. Okay, at kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin at syempre kasama rin si Nanay Tise Dalangin. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. No? O Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil sa talatang ito. It's a powerful verse, O Lord, na dapat namin panghawakan. At dapat namin, Panginoon, huwag kalimutan. Itanim sa aming isipan at sa aming puso that we are blameless to your sight. Dahil tinanggap namin si Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tunay, Panginoon, na napakabuti ng iyong pagpapala. Napakabuti ng iyong gawa, Panginoon. Wala kaming kayang ipagmalaki at wala kaming kayang gawin, Panginoon. Kaya, Panginoon, palakasin mo aming pananampalataya, buksan ang aming isipan at puso na tanggapin ang handog na ito. At dalangin namin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na kaligtasan ng mga taong nasa paligid namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Kung kami po ay gagamitin niyo, Lord, your will be done, O Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito at patuloy, Panginoon, na nagpupuri sa iyong katagumpayan. Tunay, Panginoon, na katulad ng aming pinag-aaralan ngayon sa eschatology, Panginoon, in the book of Revelation, napakapalad po ng mga taong naniwala at nanampalataya sa iyong anak na si Jesucristo. Naniwala sa iyo, Diyos Ama, at patuloy, Panginoon, na humuhugot ng lakas at binibigyan ng lakas sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tunay na hindi namin kayang gawin ang mga bagay na ito, Lord. At inaamin namin na kami ay makasalanan, nagkasala, at kami po ay nagpapasalamat dahil sa kapatawaran at handog ng iyong anak na si Kristo upang bayaran ang anumang kasalanan na aming nagawa at magpatuloy kami sa iyong kabanalan at mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan na ito, hindi dahil sa aming lakas, kundi sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Muli, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at naniniwala po kami, Panginoon, sa kagalingan ng bawat isa. Quick recovery, O Lord, para kay Kuya Chris, kay Dion, at higit sa lahat, O Lord, sa aking asawa. Na ngayon po, Panginoon, ay nahihirapang bumangon, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ibangon mo po ang bawat isa na naglalayong maglingkod sa iyo sa banig ng karamdaman. At ikaw po ang patuloy na maghari, Panginoon. Dinadalangin din namin ang kalakasan, Panginoon, at kagalingan sa batang si Aaron, O Lord, na naaksidente sa motor. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, i-reveal mo sa amin ang iyong mapagpalang kamay upang bigyan kami ng aral, bigyan kami, Panginoon, ng layunin, Panginoon,
upang sundin ang iyong kalooban. Again, O God, we thank you and we praise you at sa aming pong pag-aaral, Panginoon, ng seal na ito, Lord, mamayang gabi. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan at ikaw lamang, Panginoon, ang makita at maranasan. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, manghusap ka sa bawat isa. Ipuin mo ang bawat isa upang ito, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasang nagmumula lamang sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa aral na ito na aming pinag-aralan. Tunay, Panginoon, na ang ng salitang ito, Panginoon, ay siyang kalakasan namin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan at sinasamba. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. God's morning, everyone. Sa kulay ng langit, iyong plano'y nakikita. Lahat ng hiwagat tanong, ikaw lamang ang sagot. Sa iyong salita, ang tunay na layon ay buo. Bawat lihim ay ipinapakita. Sa puso na naghahanap ng kalinga, ikaw ang liwanag sa dilim na daigdig. Sa bawat lihim, ikaw nagbibigay buhay. Hindi man nakita, puso ko'y nagtitiwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang dakila. Walang nakatago na di mo ipapahayag. Ang iyong daan patungo sa paghinga. Sa paglapit ng Okay, signing off. ikaw ang God's morning, everyone.